For example, when pagdadaan ka lang sa kalsada, sinisigaw niya, baka na agad. Makakalago kasi sa Manila. Ayun sa pamilya ko, natamasa ako pong reaction is ay yung positive pa rin ako. Naniwala mo po sila na ako ay kahit ganito ay biyaya pa rin ako ng Diyos. Makulay ang buhay ng mga LGBTQ+, puno ng pag-asa at pagmamahal. Ngunit sa bawat takbang patungo sa pagkapantay-pantay, sumasalubong ang mga balakid, ang mga batas na hindi sapat, ang mga puso't isipan na ayaw magbago. Kaya nga ba nating sabihin na tunay na silang malaya? As of now, parang hindi pa. Like, we have a bill of rights na anti-discrimination, pero hindi pa rin yun masyado nasusunod, kasi marami pa rin, aside from you, mas madami pa mga gay, tomboy, ganun, bi, pansexual na nakakaranas noon. Even though there's a bill of rights na for anti-discrimination, a lot of discrimination since I was a kid. Gitna ng matinding diskriminasyon, ang kanyang diway nananatiling matatag. Ang pag-asa sa paggalang sa kanyang tunay na pagkatao ay hindi kailanman namamatay. Na nagkakaroon ng catcall, which means a catcall, like, for example, when pagdadaan ka lang sa kalsada, sinisigaw niya, baka na ganyan salon, but no, di ko inaano yun. Di ko physical, like my mental, my body, no. Don't be afraid for being, a different, a sexual. Huwag silang matakot. Just be yourself. Just be your real identity, and then siguro hindi naman lahat hindi matitiis ng magulang na makita na ang anak nila ay nahusgahan or something na nadi-discriminate kung someone na hindi naman nila kano-ano. And then malang nila kasi, like me naman, sino ba sila para pansinin ko, di ba? Like, Nakapanayam din namin si Joshua Casol na isa ring loud and proud na member ng LGBT. Siyempre, lahat po ng parte ng LGBT community ay hindi agad po matutuklasan yung sexuality kasi po ito ay masasabi sa pangyayari sa panahon po. Nung bata pa ako, siyempre, hindi pa lubos alam kung ano ba talaga yung gustong tahakin na kasarian. Pero tuklasan ko to na ngayon na college na ako. Bilang part na ng LGBT, marami po talaga kami, especially ako, na mga reaksyon na natatamasa. Ang mga reaksyon na natatamasa ay una po is may mga positibong pananaw at may mga negatibong pananaw. Pero yung sa pamilya ko, natamasa ko pong reaction is ay yung positibong pananaw. Kasi nga po, naniwala mo po sila na ako ay kahit ganito ay biyaya pa rin ako ng Diyos. Sa komunidad naman po ay marami din po ako na mga negatibong pananaw kasi nga po bilang tayo ay nasa Catholic era or mga mas pinaniwalaan na dapat dito sa mundo ay na nabubuhay lamang is ang babae at ang lalaki. Tapos yung mga ganitong uri ng mga kasarian, ng patomboy, mapabakla or iba pang mga kasarian ay tingin nila ay negatibo at hindi dapat nag-i-exist dito. Sa karapatan ng LGBTQ+ ay isang mahaba at masalimuot na paglalakbay. Noon, laganap ang diskriminasyon kung saan ang pagiging bakla o transgender ay maaaring magresulta ng pagpapaalis sa trabaho, pagtanggi sa tirahan o kahit pag-arestro. Ito ang realidad para sa maraming LGBTQ+ na individual. Kadalasan, napipilitan silang itago ang kanilang tunay na sarili, natatakot sa pagtanggi at karahasan. Ngayon, marami po nagtatanong na kung saan po ba ang mga katulad po ba na part ng LGBT community ay nakatamasa na po ba ng malayang pagtanggap. Masasabi ko po na hindi pa po 100% pagtanggap pero nakikita po natin na medyo may pagtanggap kahit papaano. Kasi po noon, ang bakla, kapag bakla ka lang, ay dapat bakla ka lang. Wala kang karapatan po yung sumali sa mga pageant, aktibidad kasi nga kapag naiiba ka, huhusgahan ka. Kaya nga noon, nung bata pa ako, until high school, takot ako ipakita kung sino ako. Pero nung first year college ako,
try akong sumali ng pageant. First pageant ko, I got first runner-up. Kaya I got first runner-up hanggang sa sunod-sunod na akong sumali sa pageant. Then yung question na hindi ko malilimutan na anong purpose ako sumali dito sa patimpalak nito. Sabi ko noon na hindi dahil sa, sabi ko doon, common na sumali po ako sa patimpalak nito kasi para sa pera. Pero yung goal ko po talaga is, pangarap ko po talagang umakyat sa antiplado. Pangarap ko po malagyan ng wig. Pangarap ko po malagyan ng contact lens, ma-makeupan at makita po ng mundo na, gusto ko din po na maranasan magkasuot ng gown. Doon po sa pag-akyat ko po sa tablado, papakilala ko po ng pangalan ko na ginamit ko po pangalan ng babae. Piling ko po panalo na ako. Kaya nga po sa kapwa ko po LGBTQ, huwag kang matakot kung sino ka. Kasi hindi mo kasalanan na maging ganyan ka. Kasi nga po, may mga pagkataon na pinili po natin magbago, pero ito po talaga tayo. Kaya nga po kung sino ka man, nasaan ka man, sa palop ka man ng mundo, huwag kang matakot ipakita kung sino ka. Always find your true colors. Thank you. Laban para sa pagkapantay-pantay ng LGBTQ+ ay nagpapatuloy, ngunit ang mga proseso na ating nagawa ay patunay ng lakas ng loob at aktivismo. Dapat tayo magpatuloy sa pakikipaglaban para sa ating mundo kung saan ang lahat ay tinatrato ng may dignidad at respeto, anuman ang kanilang oryentasyon, sexual o pagkakakilanlan sa kasarian.